Okay. So, magandang umaga sa lahat. Okay, so ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ang dalawang unit na kung saan ito ang magiging coverage o nilalaman ng inyong exam this prelim sa fourth quarter. So, unang-una ay ang Unit 7 na may paksa o pamagat na tekstong procedural. Okay, so ito yung mga layunin natin. So, dapat ay malalaman ninyo ang kahulugan at katangian ng isang tekstong procedural at dapat ay makakasulat kayo ng isang tekstong procedural sa pamamagitan ng paggamit ng cohesive devices. Okay, so ano ba ang tekstong procedural? So, ito daw ay isang uri ng teksto na naglalahad ng proseso o maaaring pamamaraan upang maisagawa matapos o makamit ang isang inaasahang bagay, gawain o pangyayari. So, ginagabayan ang mambabasa sa wastong pamamaraan sa pagsasagawa ng isang bagay o gawain. So, sa madaling salita, pag sinabing tekstong procedural, ito ay mga akda o sulatin na pinapakita na inilalahad dito ang buong proseso ng isang bagay, papaano ba gawin ng isang bagay o gawain o ang isang pagkain. So, katulad na lamang ng paggawa ng isang recipe. So, ang recipe po ay isang halimbawa ng tekstong procedural na kung saan ang recipe ay naglalaman ng mga hakbang sa pagluluto o paghahanda ng isang pagkain. So, dito ay pinapakita, inilalahad ang mga ah, pagkain, ano yung mga kakailanganin o recipe or ingredients. At the same time, ang importante doon ang mga hakbang sa pagluluto at yung pinakauli ano yung output na magagawa ninyo. Next, another example ay ang user manual or guide. So, sa user manual, ito ay isang tekstong procedural din na kung saan naman dito ay inilalahad, ipinapaliwanag papaano ba buuhin o i-assemble daw ang isang gamit o bagay. So, example na lang pag kayo ay nag-order ng isang gamit o items na galing sa ibang bansa o sa isang ah, app na kung saan ito ay bago. So, hindi nyo alam pa paano gawin o assemble ang isang bagay. So, kakailanganin ninyo ng isang user manual or guide. Okay? Next is tour itinerary. So, ito din ay isang example ng tekstong procedural. So, ito naman ay isang teksto na ang ibinabahagi naman niya ay ang pagbibigay ng tamang direksyon papunta sa isang lugar. So, ito naman ay isang teksto na dito ine-explain o tinuturuan tayo papaano pumunta sa isang lugar. Okay? And next, last na example is instruction. So, ang instruction ay dito ay nababasa o nakikita natin ang mga panuto sa papaano ba ilikha ang isang bagay or ang isa din output, like example, paglikha ng isang email or social media account. So, yung mga bago o mga bata, 'di ba, hindi pa naman alam kung paano ang paggawa ng social media account. So, kailangan ng instruction papaano ang paggawa nito. Okay? So, another example is ang sagot ng inyong pagsusulit. Kailangan ninyo ng instruction o panuto para matama ang pagsagot nito. So, example na lang is ang multiple choice. So, madaming way paano sagutin ang multiple choice. So, maaaring ilalagay ng guro na kailangan ninyong bilugan ang letra ng tamang sagot o maaring isulat ninyo ang letra ng tamang sagot. Okay, so yan po ang mga example o halimbawa ng tekstong procedural. Ang recipe, user manual, tour itinerary, and instruction. Okay? So next, ito naman ay mga bahagi ng tekstong procedural. So ito ang mga kakailanganin ninyo para makabuo kayo ng tekstong procedural. So, unang-una is pamagat or title. So, huwag niyong kakalimutan na magsusulat kayo, maglalagay kayo ng inyong pamagat o title sa inyong tekstong procedural. So, lahat naman ng teksto ang kailangan ay pamagat. Next, ang mga sangkap kung pagkain. Kung
gusto ninyo magsulat ng tekstong procedural na recipe, so kailangan ninyo ng mga sangkap na kakailanganin sa pagluto ng pagkain o specific na pagkain. Next, kung kagamitan naman is kapag need ninyo na gagawa kayo ng isang bagay katulad na lang ng papaano ang paggawa ng DIY na lamesa. Okay, so ganyan. So, kailangan ng kagamitan. So, next, pag meron na kayong pamagat at sa mga sangkap o kagamitan, kailangan ninyo ng pagkakasunod-sunod na mga hakbang sa paggawa para tama at epektibo o ang output ninyo ay tama din. So, kailangan nyo ng tamang pagkakasunod-sunod ng hakbang para tama ang inyong kinalalabasan. O dito na tayo pupunta sa conclusion o inaashang kalalabasan. Okay? So, kung tama ang una hanggang sa pinakahuli ay magiging epektibo or tama ang pagkakagawa ng inyong tekstong procedural. Okay? So, ito po ay example o halimbawa ng tekstong procedural. So, ito ang pagluto ng adobong pula. So, sa taas, so itong pula na text ay isang pamagat or title. Din dito sa may kaliwa ay ito yung mga kasangkap o kailanganin sa pagluto ng adobong pula. So, ito naman na green o berdeng text ay ito yung mga hakbang sa pagluto ng adobong pula. So, ito ay nakatalata o paragraph. So, maaring ganito ang pagkakasulat ninyo o maaari din naman ay naka-numbering o bullet type. And next, ang pinakahuli is ang conclusion. So, ano ba yung inaasahan ninyo na kinalalabasan ng inyong teksto o pagluto ng adobong pula. So, ito po ay example ng tekstong procedural. Okay. So, dadako na tayo sa ikalawang unit na unit